Welcome back sa ating spooky serye. Pagkatapos ng ating 3-day break, ako ay nagbabalik muli ngayong November, anong araw na? 4. Kinailangan magbakasyon ng ate Bebs nyo dahil buong October kasi nagpo-post tayo palagi, Pwede bang palitan naman natin yung intro? Hindi ko pa kasi alam kung anong gagawin nating intro, pero nauumay na kasi ako eh. Ang pinakauna nating kwento ngayon ay very short but sweet. Ngunit nagpadala kasi sa atin ng mga larawan yung ating member ng group. Hello Ate Bebs, I am Josephine from Tagum City, Davao del Norte. Medyo short lang po ang story kong ito kasi first time kong mag-share ng ganitong kwento. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga larawan na ito na kuha last October 27, 2024. Nakuha ang mga ito noong pumunta ang nanay ko sa libing ng nanay ng kanyang pinsan. Pag-uwi niya ng bahay, habang nag-check ng mga photos na kuha after noong libing, ito ang kanyang mga napansin. Kung titignan nyo, ay parang may puting anino sa tapat ng pinsan ni Mama na anak nung namatay. Para siyang nakayakap sa tito ko. Sa pangalawang picture naman, ay parang lumilipad na ang anino palayo. Banggit ng nanay ko na yung kwarto na nasa likod nila sa larawan na ito ay dyan raw namatay ang mama ng pinsan niya. Nakakatakot at the same time nakakalungkot rin isipin ng larawan na ito. Para itong pamamaalam ng isang ina sa kanyang anak. Na kahit sa kabilang buhay ay gumawa pa rin ng paraan si Lola na mayakap kahit sa huling sandali ang kanyang pinakamamahal na anak. At doon na po nagtatapos ang una nating kwento. Kapag titingnan nyo yung larawan, para siyang glare sa camera, pero parang hindi gumagawa ng ganitong klaseng glare ang mga camera ng phones. Tapos at the same time, umagang-umaga, tapos may puting anino. Para sa susunod nating kwento. Ang pamagat, ang bata sa second floor. Ate Bebs, tawagin nyo na lang ako sa pangalan Duday. Ang kwento pong aking ibabahagi ay base sa aking karanasan at ng aking pamilya. Year 2017, 17 years old na ako nito, Ate Bebs. Pinalipat kami ng tita ko na may-ari ng bahay sa bahay niya dahil yung isa kong tita na nakatira dito ay nakabili na ng bago niyang bahay. Ang bahay na nilipatan namin ay malaki. Nasa loob ito ng malaking subdivision pero puro private resorts ang nandito. Halos mga 20 plus na private resorts. Pero marami rin namang residential or residences na nakatira dito. Ang design ng bahay na ito ay parang ginaya sa mga bahay sa ibang bansa. Pero dahil ang isa kong tita ang nakatira doon, kita mong may kalumaan na ang bahay o kumbaga nalaspag na. Ang bahay ay may dalawang palapag. May isang kwarto na malaki at isang CR sa baba. Sa second floor naman ay pag-akyat mo ng hagdan, may CR na pinaggigitnaan ng dalawang malaking kwarto. Ang isang kwarto sa taas ay walang pintuan pero may pader na hanggang bewang lang ang taas na harang sa hagdanan. Ang sahig naman sa taas ay wooden floor. Dahil may kalumaan na ang bahay, kita mo yung wooden floor may butas-butas na o kaya mga cracks. Dahil na rin inanay na. Unang lipat pa lang namin dito so inayos namin ang lahat. Nagpintura kami ng white sa buong bahay. Habang ang ate ko at mama ko ay nagpipintura sa ilalim ng hagdanan, nakita nila na may footprints ng bata sa bandang taas ng pader. Kung nasa second floor ka ay parang 3 footsteps pababa ng hagdan. Sa ilalim nun nakapwesto yung footprint. Nagtaka sila noon bakit may footprint ng bata wala namang ganung sukat ng paa sa amin. Hindi naman pwede yung bunso kong kapatid. Nasa 7 years old pa lang at hindi naman niya abot ang pader. Tsaka yung pwesto kasi nung footprint, pababa ng pader. Takang-taka kami noon pero hindi na lang namin pinansin kasi hindi naman kami matatakutin. At sanay na kami sa mga ganong bagay dahil lahat ng nilipatan namin bahay ay may kababalaghang nangyayari. Kaya, normal na lang sa amin yung mga ganun. Sa babang kwarto, natutulog ang aking papa, mama at bunsong kapatid.
Ang ate ko naman ay may asawa at anak na, kaya doon sila natutulog sa kwarto sa taas na may pintuan. Ako naman ay sa pangalawang kwarto sa taas na walang pinto at tanging kurtina lang ang nilagay ko para may privacy rin ako kahit papano. Dahil nga malaki ang bahay at malawak ang aming mga kwarto, ang ginawa sa kwarto ko ay kalahati nito, ginawa kong lagayan ng mga denim pants na nila live selling ko noon. Ang higaan ko naman ay nasa lapag lang. Ayoko kasi ng kama, kaya sa lapag lang ako natutulog. Gaya ng sabi ko kanina, gawa sa kahoy o wooden ang floor nitong sahig at may kalumaan na rin, kaya nararamdaman mo kapag may naglalakad dito. Sanay ako natutulog na patay lahat ang ilaw. Ayokong kahit anong liwanag na may nakikita. Gabi-gabi tuwing 3:00 ng madaling araw, nagigising ako dahil nararamdaman ko may naglalakad sa kwarto ko. Ramdam mo talaga yung yabag ng paa dahil kada apak mo, maririnig mo yung pagtunog at paglubog nito kasi nga luma na yung sahig. Walang palya yan. Kada gabi, mararamdaman mo talaga. Hindi naman ako natatakot kahit patay lahat ng ilaw sa buong bahay. Kaya ko magstay o mag-ikot pa. Ang ate ko naman bukas ang third eye. Nakakakita o nakakaramdam siya ng malala. Sinabi din niya na may bata nga talaga siyang nakikita lagi sa may second floor. Itong bata na ito ay never bumababa sa first floor. Lagi lang siyang sa taas, palakad-lakad mula sa tapat ng CR, papuntang kwarto ko. Kung minsan pa nga ay nasa hagdan lang siya nakaupo sa pangatlong baitang, laging nakadungaw mula sa taas hanggang sa baba ng sala. Diba na-mention ko sa inyo na may footprint ng bata na nandun sa pader sa ilalim ng pangatlong baitang ng hagdan sa taas. Nakikita lang siya ni ate o nararamdaman kapag walang tao sa second floor. Pero kapag may tao sa taas ay hindi mo siya makikita o mararamdaman man. Tuwing may bisita kami, lagi nilang nakikita na may bata nga raw na nakaupo sa taas ng hagdanan. Maging sila ay takot pero kinalaunan ay hinahayaan na lang dahil hindi naman siya gumagawa ng kahit anong ikakasakit naming lahat. Ito ang pinaka-recent lang na nangyari sa akin. Tinanggal na pala yung kwarto ko sa taas na walang pinto. Pinutakte kasi ng anay yung wood floor, diba sa sahig lang ako natutulog kaya puro kagat ako ng anay sa buong katawan. Naisipan nilang tanggalin na lang yung kwarto ko sa taas, pero nandun pa rin sila ate sa kwarto nila. 11 PM nito, 2 ilaw na lang sa taas ang nakabukas. Kaya medyo dim na ang buong bahay. Habang naguhugas ako ng plato, nakikita ko sa peripheral vision ko na nandun na naman yung bata na nakaupo sa pangatlong baitang sa taas ng hagdanan. Nakadungaw sa akin habang ako ay naguhugas ng pinggan. Ang ginawa ko, nag-video ako habang kumakanta, tapos nililingon ko siya kung nandoon pa rin. Maya-maya, biglang namamatay yung isang ilaw sa taas. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi naman ako natatakot. Kaya hinayaan ko na lang, tinapos ko ang mga hugasin ko. Meron pa ngang minsan dito natutulog ang boyfriend ko tapos sa sala kami natutulog. Nagigising siya kasi may umiiyak na bata sa hagdanan. One time, bandang 2 AM na nagpo-phone lang kami habang patay na lahat ng ilaw, biglang may nahuhulog na plastic na plato at pagka-open ko ng flashlight ko, nakita namin yung plato na nahulog katabi ng upuan na nakaharap sa may lababo. Nagtaka kami kasi paano napunta yung upuan doon at doon pa talaga nakaharap sa lababo. Hindi naman namin inuusog o ginagalaw iyon. At para saan? Anong reason naman namin para ilagay sa gitna ng kusina yung upuan at nakaharap pa talaga sa lababo? Sa loob ng 8 taon, ilan lang yan sa mga maraming karanasan namin dito sa bahay. Naging normal na lang sa amin yan kasi hindi naman nananakit yung bata. Minsan pa nga, mga pamangkin ko noong mga nasa 2 to 3 years old pa lang sila, may kinakausap o may kalaro. Minsan naman, yung nanay ko kinakausap rin yung bata at sinasabing, okay lang naman na nandito ka basta wag ka lang mananakit ha. Ano sa tingin nyo? At doon na po nagtatapos yung ating kwento. For some reason, while reading it,
Nakukyutan ako dun sa bata. I don't know if that's unusual. Nakukyutan lang ako noong nanonood yung bata na naguhugas siya ng pinggan. Pero I am very curious kung ano kayang nangyari doon sa batang yun. Sana hindi siya lonely. Tapos naisip ko din pala, nung ginalaw niya yung upuan dun sa lababo kasi maghuhugas siya ng kamay. Hindi kaya kasi nga 'di ba bata lang siya, baka hindi niya abot yung lababo kaya binuhat niya tapos nilagay niya. Nakukyutan ako sa kanya. Cutie mumu. Tapos na po ang ating kwento. Muli, ako po si Ate Bebs. Kung meron kayong mga gustong ikwento, pakisenda lang sa Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. I'll see you sa next upload. Ayaw.